kanya-kanyang hula ang Dabarkad sa pa-teaser post ng Eat Bulaga. Nitong Monday, inilabas sa social media ang graphics clip ng isang ladder kung saan-saang parte ng screen yan sumulpot. Hello, Captain fans! Ito na nga ha. Si Ma'am Sanya Lopez talaga ito mga kasambreros. Tingnan sa picture, alam kong edited ito, mga kasambreros. Yung items actually natin, no? Pero parang totoo siya, no? Kasi marami rin ang nagsasabi na bagay din sila mga kasambreros. Nasabi ko ito kasi si Ma'am Sanya Lopez, nung nagkaroon siya ng interview with Sir Boy Abunda, ayan, na-mention niya na she was dating. So, tapos, wala siyang, parang non-showbiz yata yung nasabi niya dito mga kasambreros. Pero niya, no, talagang ang mga tao ay, sorry si Masanya na lang yung kanya ng mga kasambreros, no, kasi meron ng cat din. And, wala kasing resibo na parang magkasama talaga si Catherine at si Sir Mayor Mark Alcala mga kasambreros. So, and ito, sobrang kulit kasi may nakita ko sa TikTok. Kamukhang-kamukha talaga siya ni Mayor Mark Alcala mga kasambreros. Tingnan niya. Pero ito pa siya Prince Yobi ng isang seller ng shades mga kasambreros at ng eyeglasses. So, kamukhang-kamukha niya kasi singkit. Tapos, maputi din. Tapos, yung hawi ng buhok mga kasambreros. Parang akalain mo talaga sa unang tingin at saka sa malayuan mga kasambreros ay siya. So, speculations, no, malamang ay siya yung nasa airport mga kasambreros at hindi si Mayor Mark Alcala. At kung siya man, ay maaring magkaibang hindi magkasama si Catherine at si Sir Mayor Mark Alcala mga kasambreros. Siguradong-sigurado tayo dyan kasi nananahimik ang buhay ni Ma'am Catherine. Although wala pa akong nakita na recent na post ni Ma'am Catherine ha, pero I hope and believe na magkakaroon yan mga kasambreros ng panibagong post, no? So tayo po ay team panatag mga kasambreros. Pero kayo, no, kasi ito para talaga siyang si Mayor Mark Alcala mga kasambreros. Yung bibig, yung mata kasi singkit nga siya mga kasambreros. Tapos yung glasses, no? May mga gantong glasses din si Mayor Mark Alcala mga kasambreros eh. So, baka siya yung nasa airport mga kasambreros. And then si Baby Q, ang kulit nito kasi nagkaroon siya ng dental check-up, no? Or dental visitation. So, maganda na actually kapag may pera kayo, yung pangalagaan yung dental na yung ating ngipin mga kasambreros. Ako nga kung meron lang talagang budget, talagang every 6 months akong nagpapaano kasi dati sa kumpanya namin libre yung ng dental cleaning and so on mga kasambreros. So kasama niya dito of course, no, ang kanyang lola na si Mami Min Bernardo at saka ang kanyang mama mga kasambreros. Ang cute-cute lang yan. Sa Amerika, pag may mga insurance sila, ganun talaga, no, sinasama na agad nila yung kanilang mga anak sa mga dental insurance. Kasi nga pinapangalagaan nila yung kanilang ngipin mga kasambreros. Kasi masarap kumagat kapag sariling ngipin at saka totoong ngipin. Yung, kumbaga pa yung ating ngipin mga kasambreros at hindi postiso. So, ayun po, no. And then ito, next item natin, may teaser, no, na babalik ang Aldab, parang ganun. Kasi ito sa Eat Bulaga, binalita rin po siya kahapon, actually nung nakarang araw pa mga kasambreros. Tapos si Ma'am Main Mendoza Atayde ay may teaser din siya, no, na parang pinakita dito at binidyohan mga kasambreros. So ang mga tao tuloy ay parang nagkakaroon ng ng speculations, ng iniisip na ano nga ba talaga ang mangyayari, no? Magkakaroon ulit ba ng Aldab, no? Pero para sa akin ha, ang strategy parang hindi na siya gaanong papatok kasi nga si Ma'am Main Mendoza may asawa na, si Sir Alden naman may Kathleen tayo. Parang triple yung division ng tao dito
mga fans, mga customers dito kasi sa ni Ma'am Maine Mendoza, ang nakalagay ay tamang panahon. So after 10 years, ano yung secrets mga kasambreros. So of course nito yung Kalye serye, babalik siguro nila yung Kalye serye, pero ang hindi na Aldab mga kasambreros, baka may ibang tandem yung kanilang kasi narinig din dito yung boses ni Lola yung sa si Wally Bayola nga sa Kalye serye nila dati. So talagang baka ibang tandem, no? Baka may ibang partner or love team sila mga kasambreros na ilalagay sa Itbulaga nga sa TV5 mga kasambreros. So tingnan na natin yung mga susunod na mga pangyayari sa kaganapan na ito mga kasambreros. And then ito, alam ko nirepost na ito na isang admin, si Catherine, na nakakulay black nga siya mga kasambreros, no? Tapos nakaharap sa salamin, tapos parang nagpipicture no, gamit ang kanyang cellphone mga kasambreros, tapos naka-black siya. Ang iba naman ay kinoconnect doon sa kanyang outfit mga kasambreros sa airport nga. Tapos sabi buntis, sabi gano'n. So parang hindi na sila nag-iisip na parang picture nga lang yun na dito, parang angulo na gano'n mga kasambreros. Malay mo doble yung kanyang damit. Ang mga tao talaga mapanghusga agad mga kasambreros. And then ito, next item natin. So ang GMA Sparkle Artist Center kagabi, nag-post ulit sila no ng kanilang teaser. Para po sa grabe no, ang strategy nila parang buwan pa lang talagang naglalabas na sila ng mga teaser. Kagaya neto no, yung GMA Gala 2024 para sa GMA Gala 2025 nga sa August 2 mga kasambreros no, na kung saan ay may mga snippets or mga video clips mga kasambreros last year nga no, sina Sir Dingdong Dantes, ang dong yan mga kasambreros, and so on. So si Sir Alden of course andito, si Ma'am Heart Evangelista, si Ma'am Barbie Fortesa, yung Barda no, sila Sir Ruru Madrid, Raver Cruz, sina Max Collins mga kasambreros. So ang pa-teaser nila talagang sunod-sunod. Ang galing ng management no, na-observe ko nung simula nung pumasok si Sir Johnny Manahan sa GMA mga kasambreros, kasi nga 'di ba lumipat na siya from ABS-CBN to GMA. Talagang ang galing ng kanilang management. Kung pa may improvement, nakita ko talaga improvement ng pag-expose at ng kasikatan ng mga GMA artists mga kasambreros, like yung sa youth-oriented show nila na Maka, no, yung mga bata pa mga kasambreros. Tapos yung sa GMA Sparkle Artist Center, talagang sila may mga campus crush, parang madami silang pakulo mga kasambreros. So nakita ko dito yung talagang may pagbabago sa management nila nung dumating si Sir Johnny Manahan mga kasambreros sa management or sa GMA network. So ang galing no, ang galing talaga mga kasambreros. So parang yung exposure at saka yung technique at ginagawa niya sa Star Magic dati, parang ina-apply niya dito sa GMA Sparkle Artist Center mga kasambreros. So ang galing lang. So talagang talagang may pagbabago mga kasambreros. And then Sir Alden, of course, na nag-share siya ng kanyang verse, sabi niya dito, Genesis 1:3-4, and God said, let there be light, and there was light. God saw that the light was good. Grabe, amen and amen, Pops Alden. So syempre, nag-post din siya ng kanyang biking moments. Of course, Sunday bike mga kasambreros sa kanina, or Sunday run ito, pwedeng Sunday run, pwedeng Sunday cycling mga kasambreros. So ayun po no. And then ito, si Mama Ten at saka si Sir Steven Doloso, yung part ng na-share ko kanina na endorsement nga na pinost ni Sir Alden, endorsement shoot mga kasambreros para sa Alpha Pro Dog Food, nakatag doon si Sir Steven Doloso. So hindi ko alam kung ano yung role or ano yung connection ni na Mama Ten at saka ni na Sir Alden mga kasambreros dito po kay Sir Steven Doloso. So sana po ay
ma-inform ako kung ano, kung may alam kayo mga kasembreros, pa-comment naman po. Kasi parang malapit siya kasi yun nga, no, talagang may kulnago pa na kulay dilaw dito mga kasembreros. So baka bumili or mag-bike din si Sir mga kasembreros. Now, my prayer to Sir Alden for today. Sabi niya dito, Dear God, help me to walk in full surrender today. I wish it were one decision. I know that each day I must choose to give you my life and fully surrender to your will. Let my desires align with yours and guide me to trust in your perfect plan over my own. Walk with me as I seek to follow you today. Give me the strength to let go of control, the wisdom to recognize your leading, and the faith to obey. May my life be a reflection of your purpose, bringing glory to you in all that I do. In Jesus' name, Amen. So, Amen and Amen, Pops Alden. So, dito mo nakita na yung ugali ni Sir Alden, mga kasembreros, rooted siya, no, sa salita ng Panginoon. And that's one, hindi naman siya perfect example, pero the best example, mga kasembreros, na ang tao kahit gaano kayaman, kahit gaano ka-famous, kahit gaano tumatanggap siya ng napakaraming recognitions, multi-awarded, mga kasembreros, ay sa Diyos, no? Sa Diyos magtitiwala at sa Diyos ang kapurihan, mga kasembreros. And then ito yung Catherine admin, mga kasembreros, no, nag-post si Ma'am Catherine yata ay taho or sa KFC yata ito, mga kasembreros, na parang may iniinom siya. And then yung naka-shade siya, mga kasembreros. Alam ko throwback pictures ito, mga kasembreros, ha? So ayun po. Alright, so naman po in the meantime, ha, sa ating caffeine items, sana po ay pangin po natin ang Word of God. And again, today is Sunday, July 13, 2025. Sana po ay pangin po natin ang Word of God. Blessed Sunday po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God, ay sobrang ganda po nito, mga kasembreros. Although sad, no, or malungkot ang ating title, pag namatay na. Ecclesiastes 9 verse 5, For the living know that they will die, but the dead know nothing, and they have no more reward, for the memory of them is forgotten. So ito, mga kasembreros, kasi marami tayong narinig na dumadalaw yung ating namayapang kamag-anak, dinadalaw tayo, nagpaparamdam sa atin tuwing araw ng All Souls and All Saints Day. So yung mga pagka, di ba, November 1, November 2, mga kasembreros, or October 31, talagang nandun yung tradisyon, nandun yung paniniwala na minsan, di ba, kahit na random na bakit ya? So, pag natanim kasi sa isip ng tao na, baka ganito, baka ganyan. So, pag natanim na dinadalaw ako ng aking, ng namayapang asawa, ng aking magulang, ng aking kapatid, ng aking anak. So, ito po yung patunay. Actually, marami pang verses sa Biblia, mga kasembreros, na nagsusuporta na kapag namatay na po, ay wala na silang pakialam. Wala na silang kakayahan, mga kasembreros, na magparamdam or bumalik-balik, mga kasembreros. Yung mga nararamdaman po na ganon ay mga kampon po yun ni Satanas, mga kasembreros, kasi nga, di ba, si Lucifer, two-third ng angels, mga kasembreros, ay sumama sa kanya nung nagrebelde siya sa Panginoon, mga kasembreros, sa langit, which was binagsak sila sa impyerno. So ang impyerno po ay ginawa po para sa mga fallen angels, sa mga nagrebelde at nag-violate, mga kasembreros, at gustong lamangan ang Panginoon kasama niya Lucifer, na kinalaunan ay naging Satan, mga kasembreros. Hindi po ginawa ang impyerno para sa mga tao. Kasi nga, di ba, sobrang mahal tayo ng Diyos. So, ang mga tao lang kasi sumusunod sa mga gawa, sa mga masamang gawa ni Satanas, kung kaya napupunta sila doon, mga kasembreros, which was hindi, kung pa ang disenyo na yun, ang lugar na yun, mga kasembreros, yung hell, ay hindi po iyon designed or ginawa para sa ating mga tao, kasi nga mahal tayo ng Diyos. It's just the fact na yung will ng tao, yung kung pa sila mismo, choice nila, mga kasembreros, na pumunta doon. So, naisingit ko lang po. So, ang verse na ito ay nagko-convey sa atin ng idea na once na pag namatay ng tao ay nawawala na yung consciousness, nawawala na yung awareness, at saka yung ability nila, mga kasembreros, na mag-interact sa ating mundo. So, kagaya po na na-mention ko, it highlights the notion that death brings an end to all earthly experiences and rewards. So, tapos na, no?
may borderline kasi mga kasombrero ang mundo ng mga patay at mundo ng mga buhay. So kapag tayo nasa physical form, hindi tayo pwedeng pumasok sa langit at hindi tayo pwedeng pumasok sa impyerno. So dapat namatay muna yung ating katawang lupa, yung physical body natin bago tayo mapunta sa impyerno at bago tayo mapunta doon sa langit. So definitely na mas gusto natin sa langit mga kasombreros. Imagine niyo po yung impyerno ay eternal. Okay, wala po siyang pahinga na kaparusahan mga kasombreros. Kapag ikaw ay napunta doon sa impyerno, hindi mo pwedeng sabihin na, Lord, babalik muna ako, magsisisi muna ako, tsaka magbibigay na ako ng panahon sa iyo. Okay, mag-spend time na ako mag-spend time na ako sa inyo Lord. No, hindi po pwedeng ganun. Wala nang balikan kapag andun na po tayo sa impyerno mga kasombreros. Kung kaya habang may panahon, hindi ko po kayo tinatakot but that's the truth mga kasombreros. Kung may panahon pa tayo, no, meron pa tayong chance mga kasombreros sa mundong ito habang tayo po ay nabubuhay. This verse serves as a reminder of the transient nature of life and the finality of death in a broader context. So kung kapag namatay na tayo, ito yung reminder sa atin na transient lamang ang buhay. Kumaga pa, hindi ito forever, temporary, fleeting mga kasombreros, hindi tayo immortal. Mortal tayo mga kasos, kung kaya matatapos ang ating buhay at ang ating life dito sa mundong ito mga kasombreros. So it prompts us to reflect on the contemporariness of our existence and the importance of having the most of the time we have in the world. So yung ating oras dito sa mundong ito ay hiram, no? Yung ating pamilya, hiram niyan sila, asawa, kapatid, anak, classmates, yung ating best friends, no? Mga hiram lang yan sila mga kasombreros. Kung kaya kung tayo po ay nabubuhay, let's be the best version of ourselves na itinalaga at dinisenyo sa atin ng Panginoon. Kasi ang mga tao, be the best version of yourself. So ang tanong, yan ba yung version na itinalaga at disenyo at purpose ng Panginoon sa buhay natin? So maraming mga passion ang talagang sinusunod nila, habit ko to, passion ko to, hilig ko to. So ang tanong ay pleasing ba at saka tama ba sa harapan ng Panginoon? Kasi hindi naman lahat ng gusto ng tao tama, di ba? Mahal ko siya, meron na pala, kinasal na pala yun, no? Tapos nagkaroon pa kayo ng affair. So adultery na yun mga kasombreros. Gustong gusto ko to. So kahit na ayaw na magulang mo at saka galit na magulang mo at na mali naman talaga ay sinusunod pa natin. So dalawa ang ating kasalanan. So we disobey our parents. Have you ever contemplated what happens after death? So napag-isip-isip pa natin na ano kaya mangyari pag namatay ang tao, no? Ang verse po na ito nag-invite sa atin na let's ponder, no? Let's contemplate, let's meditate the meaning of our mortality and the legacy we leave behind. So it encourages us to consider how we live our lives and the impact we have on those around us. So dapat i-acknowledge natin na may limitations tayo mga kasombreros. Ang buhay na ito ay sasabi ko sa mga bashers na life is too short para maging bitter at saka maging stress tayo, talagang anxious tayo, talagang galit na galit tayo sa bawat isa. Hindi lang nagustuhan ng isa yung gusto natin, galit na sila kasi yung gusto nila kailangan magustuhan din natin. So hindi po pwede. So marami yan mga kasombreros, but let's be happy and righteous and happy good vibes lang tayo mga kasombreros. We acknowledge the limitations of life and the inevitability of death. So hindi natin maiiwasan mga kasombreros. That's inevitable mga kasombreros, prompting us to appreciate the present moment and strive to make positive difference in the world. So kung tayo ay gagawa ng kakaiba, ng difference mga kasombreros sa mundong ito, yung positive na, yung tama na mga kasombreros at kaaya-aya sa ating Panginoon. This verse ultimately serves as a reminder of the fragility of life and the significance of living with purpose and intention. So paano ba natin kasi ang verse na ito mga kasombreros, di ba una nagkasala si Adan at Eva, inallow din ng Panginoon yung mga kasombreros na magkasala ang tao so that mangailangan pa tayo ng Savior, para mangailangan pa tayo ng tagapagligtas. Imagine mo kapag hindi na nagkasala si Adan at Eva, ay wala na, hindi na nila kailangan ng Diyos because they're perfect, no? Masaya na sila sa buhay nila, may sarili na silang mundo, no? They can do everything on their own.
So, hindi na, parang wala na yung purpose, nawawala na yung sense, yung value or worth ng Panginoon sa buhay ni Adan at Eva kung sila po ay perfecto na. Okay? Kunwari, no, yung isang teacher, yung isang master, for example, or yung nanay, tatay mo, tinuruan ka, tapos sabihin mo, alam ko na yan, kaya ko na yan, alam ko na yan. So, di ba? So, parang wala na silang purpose, so wala na silang sense, wala na silang value. So, but more than that, love should be the motivation of all mga kasombreros. So, sa ating buhay, kailangan isa-isip natin ang buhay natin ay hindi po permanente, no? Lahat ay hiram, lahat ay utang, mga kasombreros. Kung kaya sa lahat ng ginagawa natin sa araw-araw, sa trabaho, sa paaralan, sa ating tahanan, no, na walang katapusan, mga kasombreros, Ecclesiastes 9:5 ay isang reminder sa atin, mga kasombreros, na kailangan ma-remind tayo na may kamatayan ng tao. So what do we do? No? Anong ginagawa natin sa buhay na ito? Kasi alam natin na mamatay tayo. Are we doing the purpose of God in our lives? Or are we just easy peasy, 1, 2, 3, mga kasombreros, na parang wala lang, no? Bahala na, no? Bahala na si Batman. So po ganun. Kay Lord po tayo dapat magtiwala. So parati natin iisipin din na kapag namatay na ang tao, hindi po sila yung gumagala-gala pa dito na nagpaparamdam sa atin. It's evil forces, mga kasombreros. So dapat magkaroon tayo ng tamang mindset. So this is somehow doctrinal, mga kasombreros, ha. So ayun po. Alright, so naman po in the meantime, ha, nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, wisdom about death, mga kasombreros. In Jesus' name we pray, amen and amen. See you sa next time, mga solis and paalam po. I love you all.